Pangalawang Ace na LX20 na gagawin natin. Bali, ginagawa ko, sinusunod-sunod ko na lang yung mga maliliit. Pag maliliit, puro maliliit muna. Kapag malalaki, puro malalaki ginagawa ko. Yan, kakatapos natin ng Ace na LX20, walang audio. Ngayon ito naman, wala namang power. Ito wala talagang audio, wala rin kasing power ito eh. Okay, Ace na LX20. By the way, shout out, and then maraming salamat sa owner nito. Sino ba pangalan ng owner nito? Ito pala yung pangalan nyo, Sir Carlos Aloy ng Sir Carlos Dumalog. Yan, taga North Caloocan pala ito. Yan, ito yung karton niya, taga North Caloocan. Ngayon, dahil walang power ito, kapag walang power ay dito yan, sa may fuse dito sa likod, bumigay yung fuse dito. Ngayon, kapag bumigay yung fuse na AC line, tatlo yung maaaring sani niya. Una, maaaring sira itong transformer. Pangalawa, maaaring sira yung diode. Pangatlo, maaaring sira itong mga output transistor kasi wala itong fuse yung board. Okay, wala itong fuse. Ngayon, ito yung fuse sa may AC line na. AC line nito, rekta ito, galing dito sa may main line. Ngayon, pakita ko muna sa inyo na wala talaga siyang power. Baka sabihin nyo magawa lang ako ng kwento. O yan, o natin. No, wala siya Ayan, ngayon, eto yung sabi ko na sa natin. Bumigay yung fuse. Okay, ito nga, busted nga siya Ayan, dahil busted dito, papalitan natin siyempre. Pero huwag ka magpalit agad-agad dyan. Kapag magpalit ka, make sure na may bulb ka. Kasi, kung hindi ka gumamit ng bulb, puputok yan. Puputok paulit-ulit lang kasi nga mayroong shorted. Ngayon, palitan ko muna itong fuse. Okay, ito yung pamalit natin. Ayan, bagong-bago. Ito yung nabusted Ngayon, balik natin para malaman natin kung ano yung pinaka-problema. Nasa transformer ba? Sana wag naman transformer. Output ba o diode? Kung tingin ko output siguro Sana. Kasi sa tatlo na yan, maaring kung alin dyan ang pinaka-problema, di ba? Yan, fuse, bumigay, maaaring sira transformer, maaaring sira diode or output transistor. Ngayon, tingnan nyo, pansinin nyo. O yan, umilaw siya, di ba? Okay, ibig sabihin, may shorted dyan. Kung hindi ka gumamit ng bulb, alintek, lagapak yan. Paggugulat ka, gaganon agad yun, Wala na, bumigay ng fuse. Ngayon, dahil nakabulb tayo, siyempre umilaw lang yung bulb. Ganon, step by step tayo. Para malaman natin kung buo o sira yung transformer, ito bubunutin nyo. Ito, secondary line secondary ito ng transformer. Bunutin natin. Ayan, nakabunot na siya. Ngayon, switch on natin. Okay, good siya. Normal, Meaning, buo yung transformer. Ngayon, ibalik natin to siyempre. Balik natin to. Ngayon, pwede kang, tingin ko buo naman yung diode dyan. Bira lang masira yung diode dyan Dito yan sa may board. Alin dito? Channel 1 or channel 2? Okay, ngayon magbunot tayo. Bunot tayo ng, dahil sa laging puro malalaki yung ginagawa ko, parang tinatamad na ako pag maliliit na gawa. Okay, kailangan bunutin natin tong, ayan, channel 1. Pinunot natin channel 1 positive, negative. Okay, para malaman natin kung alin sa dalawa ang may problema, channel 1 or channel 2. Ngayon, on natin. Okay, nag-normal siya. Huli agad, Huli agad. Nasa channel 1 ang may problema. Ibig sabihin, may shorted dito, output. May shorted na output dito. Okay, alam na natin. Yun yung step by step ko ng pagtutroubleshoot ng power amplifier na Ace. Tulad dito, bumibigay yung fuse. Kaya importante din talaga na may fuse. Buti nga bumigay itong fuse. Kung hindi bumigay ito, sunog yan, masusunog yung board na yan. Okay, ngayon ang gagawin natin, i-repair natin yan. Tapos i-fix bias natin. Tapos lalagyan natin ng fuse. Kung ano yung proseso dun sa may previous natin, yun din yung gagawin natin dito. Okay? Ngayon, kalasin ko itong channel 1. Sinipag ako ngayon magkalas ng board sa main sink.
Ayan, ang gagawin nyo, iangat nyo lang yung mga bloke. Ayan, yung mga bloke na yun. 0.25 o 0.33 yan. Ayan, 0.33. Kakalasin nyo lang yan para ma-check nyo yung output kung saan banda. Ito, tinumba ko na siya. Oh. Yan, yun yung mga shorted na output. Okay? Tapos, mamaya, huwag nyo kalimutan i-double check yung itong mga to. Kailangan shorted dyan or kailangan may continuity. Kapag open, meaning, sira na yan. Ngayon ito siya, short to. Ayan. Tag-iisang pares sila. Okay, tag-iisang pares na yan. And the rest dito, buo na to. Ayan, buo na. Ito, hindi pumalo kasi walang short. Ito, may continuity ito kasi diretso yan sa may preamp. Ayan, ito buo. Tapos dito, buo to lahat. Oh, hindi siya pumalo kasi buo yan. Ito pumalo kasi kadugtong to dito sa may amplifier stage niya. Etong bias niya, buo naman to eh. Okay? Ito lang talaga, shorted, dalawa. Isang A, isang C, C5200 and then A1943. Ito, and then ito, yung nakatumba. Ayan, short lang yung kinukuha natin dito. Madalas lang naman yung, anong tawag dito? Madalang lang yung open, kadalasan shorted talaga. Ngayon, tatanggalin natin to, papalitan ko tong output. Ganun lang ako guys, ganun lang ako mag-troubleshoot o ganun lang diskarte ko. Hindi ko na kailangan angat yung output na to, hindi na. Ito lang angat nyo, yung mga bloke na to. Pachi-check nyo na yan pa isa-isa kung saan banda yung may shorted. Ngayon, i-fix bias natin kaagad para hindi sayang oras. Yan, ito, palitan natin ng 1.8 ito. 1.8K, tapos ito, 200 ohms. Differential, tapos bias resistor. Yan, tanggalin natin yung trimmer, i-fix natin. Okay, ito siya, C5200 dito. Tapos dito is A1943 ito. Ayan, ganun lang, mabilis ang video lang ito. Natanggal na natin yung output na sira. Ito. Maya na lang natin dagdagan kapag naisalpak natin sa supply na okay na. Tapos ito open, oh. Kaya lagi ko sinasabi na always yung i-check din yung fusible na sa may meter side niya kasi na-open yan. Ito open. Ito para sa open to eh. O yan, open din siya, oh. Pinalit natin ito, matangkad, patayo na lang. Okay lang yan, importante meron siyang emitter na resistor. Okay? Tapos ito, nag-fix bias na tayo. 1.8K ito Ito 1.8K. Yan, 1.8K. Tapos ito, 200 ohms naman ito. 200 ohms, 1.8K. Tapos ano pa ba? Wala naman sa usapan namin ni Busing na magdadagdag ng output eh. Ito lang, yung tinanggal natin yung sira, saan banda yun? Ito, isa dito, tapos isa dito. Tapos, ano ba? Ito, kompleto na. Ngayon, pwede nang i-testing ito kung para malaman natin kung good siya or may problema pa rin. Okay, usublan natin to para pwede na ibalik sa heatsink. Huwag nyo agad ibalik sa heatsink. Minsan, nasisira itong relay, oh. Kaya kailangan mapanormal muna natin siya. Okay? Ibalik natin tong supply. Pag normal na, saka mo ibalik sa heatsink para hindi sayang oras. Baka mamaya, ganun ako minsan, nakalimutan ko. Inabalik ko kagad sa heatsink, kumpiyansa ba? Yung pala may problema pa. Okay, balik natin to. Tapos supply. Itong blue, speaker out to. Minsan malilito kayo dyan. To, out ito. Tapos, may sign yan. Ito, negative sa taas. Negative. Itong itim. Ito itim. Tapos yung pula sa ilalim. Positive yan. Okay. Yung ground yan, doon ako kumuha yung ground, no? Dito. Okay, bali, eto na. Naibalik ko na yung board sa may heatsink. Tapos pinalitan ko na ng relay yan. Broadway yung pinalit natin. 12 volts na Broadway. Yan, 12 VDC. Okay. Tapos ito yung kanyo, ito yung relay nyo. Ay, arrow speed. Sirain to eh. Ngayon, ito na i-fix bias na rin natin to para mas mabilis yung video natin. Yan, 200 ohms. Tapos dito to 1.8. Ayan, di na natin kinalas to, pinatong na lang natin. Mamaya na tayo maglagay ng fuse kapag napanormal na natin yung mga board. Ngayon, lagay natin sa gilid dito yung mga pinagpalitan. Ngayon, switch on natin.
Yan na. Halos sabay na yung lagatik nila. Kanina ito lang talaga eh. Okay, isa. And then, saan ba? Ito. Alam ko nagkadikit na to eh. Testerin natin para makita nyo. Kapag ganyan yan, dumidikit siya. Yung tipong hindi na siya bumabalik ba? Ito short na agad to eh. Pansinin nyo. Tester natin ah. Hindi kasi sa kanya test prod to. Okay. Ito, tingnan nyo. Okay, parang okay naman ah. Pero hindi siya pumapalo, no? Ano kaya nangyari dyan? Sa open siya? Hindi na eh. Kanina wala na siyang palo eh. Minsan ito, nagkakadikit to eh. Hindi na pumapalo. O baka hindi na umabot yung pinaka-contact niya. Okay, pesa pinalta natin. Narinig nyo naman kanina eh. Ayaw niyang pumalo eh. Ulitin natin. Dalawa na yung ito tsaka ito sa alusabay na. Ngayon maglalagay tayo ng fuse. Ngayon ang paglalagay naman ng fuse, hindi na tayo yung dati. Ginatamad na ako magbaklas ng board. Ang gagawin natin individual na. Maglagay tayo ng fuse dito. Kaso lang 4 na fuse yung gagamitin natin. Para kung sakaling masira itong channel 1, may channel 2 pa. Baliktad pala. Kung masira itong channel 1, may channel 2 pa. Kung masira itong channel 2, may channel 1 pa. Okay, nalagyan ko ng fuse to. Naglagay na tayo ng fuse. Ayan, ito siya oh. Individual fuse ito. Iba yung fuse dito sa may isang side. Iba yung fuse dito sa may kabilang side. Okay, kung saan tayo naglagay. Ito, putulin mo lang yung pula and then itim. Tapos magdugtong ka ng fuse dyan. 15 ampere to 10 ampere. Pwede dyan. Match lang yan dyan. Hindi naman ganun kalaki itong transformer niya eh. Ayan, itong kabilang side, channel 1. Putulin mo siya. Lagay ka ng fuse. Yung itim, putulin mo, maglagay ka ng fuse. Tapos same din dito sa may kabilang side or kabilang channel. Yung pula, putulin mo, magdugtong ka ng fuse. Yung itim, putulin mo, magdugtong ka ng fuse. Tapos, sa ganitong serye or ganitong klaseng diskarte, kailangan nyo ng shrinkable tube. Hindi pwedeng wala yan kasi nakalugay. Baka mamaya magkadikit sila, pumutok. Di ba? Kasi positive negative yan. Kaya kailangan may shrinkable tube para ma-isolate siya. Kung walang shrinkable tube, kahit yung spaghetti tube, pwede yun. Basta yung tipong mapaghiwalay or ma-isolate siya. Okay, tulad dito sa akin, may shrinkable tube. Pwede nyo namang hinangin yan. Pero kahit hindi na. Kahit na diretso na lang, diretso tali na lang. Yan, dapat na ganyan siya. Hindi siya naka-expose. Same din dito sa may isang channel. Okay, itulak mo lang tong shrinkable tube. Ayan, 2. Para hindi sila magkadikit. Okay, para safety. Kailangan safety first. Naglagay ka nga ng fuse, di ka naman naglagay ng pang-insulate, edi pumutok yan. Tapos, ibalik natin to. Yan, kapag naibalik mo na yan, ganyan na magiging kalabasan niya. Saka mo itali ito, itali ito. Mamaya itali natin yan. Ngayon, mag-audio testing siguro tayo. Linisin ko muna to, tanggalin ko itong mga dumi, tapos tali natin yan, sabay audio testing. Naglagay na tayo ng speaker. Yan, may speaker na to, may audio input, naka stereo mode tayo. Ngayon, natin. Wala shorted yan cellphone natin yung audio input natin, laptop natin nagluloko na. Yung adapter niya yung nagluloko. Ngayon, channel 1. Yun Yun lang nadali, output 2. Lakas din. Nagpo-protect yan kasi nakabalb pa tayo eh. Natamad ako maglipat doon sa may 220. Okay naman na yun. Okay, hanggang dito na lang. Yan lang guys, sa mga taga-subaybay natin o sa mga ngayon lang makatingin ng channel natin, sundan nyo lang yung video natin once na ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit. Bumigay yung fuse dito sa may AC line. Ibig sabihin nun, maaaring sira yung transformer, diode, or output transistor. Pero kadalasan, output transistor, either channel 1 or channel 2. Yan, kung paano tayo mag-step by step. Tapos, fixed bias, 220, tsaka 1.8K. Tapos, dito tayo naglalagay ng fuse na ngayon. Okay? Yun lang.
And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, baka naman, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.